Dahil sa matinding abala sa mga motorista na idinulot ng nasirang tulay sa Marilao, nanawagan ng Department of Transportation sa pamunuan ng NLEX, huwag muna maningil ng toll sa bahaging apektado ng pagkukumpuni ng tulay. Ang latest sa daloy ng trapiko roon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dito sa north at southbound lane ng NLEX at hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng mga sasakyan. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX ay bahagyang may improvement na raw. Nabawasan din daw kasi yung mga dumadaan dito sa NLEX at piniling tumugon dun sa kanilang panawagan na dumaan sa mga alternatibong ruta. Pero mas marami pa rin daw talaga ang dumadaan dito sa NLEX at tinatyaga itong matinding traffic dito sa expressway. Mula sa Himpapawid, kita ang napakahabang pila ng mga sasakyan sa NLEX northbound pagdating pa lang ng Valenzuela. Umuusad naman ang mga sasakyan at wala namang pagkakataong tumitigil ito ng kahit isang minuto. Malaking tulong daw ang pagbukas nila ng isa pang linya sa ilalim ng apektadong tulay. Kaya mula sa 2, 3 lane na ang madaraanan ng mga motorista. Ika-4 ang zipper lane sa southbound ng NLEX. Kaya malaki na raw ang improvement sa daloy ng trapiko. Yung pong tail end natin ngayon ng traffic ng pa-northbound, nandito po sa right after ng Smart Connect Interchange, hindi pa po umaabot doon sa Balintawak Toll Plaza. So, previous days kasi I think mga oras na ganito nandun na halos sa Balintawak Toll Plaza. Sa ngayon, hinahanda na ng mga tauhan ng NLEX ang pagkukumpuni sa tulay. Nailagay na mga scaffolding at tinatanggal na mga poster sa tulay. Pero maging ang southbound lane, apektado rin ng mabigat na daloy ng trapiko, lalo na kapag bukas ang zipper lane. Umaabot daw ng 5 kilometro ang mabigat na daloy ng trapiko. At dahil Biyernes, asahan daw na bibigat pa ang trapiko ngayong gabi. Yun pong actually ginaguide po ng aming mga personnel na pa-exit po dito sa ating alternative routes. Umayaw po sila eh. They prefer po na dito na lang po sila sa loob. Dahil sa matinding abala sa mga motorista, I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area segment na may aberya, ilibre muna nila ang toll. Walang dapat babayaran ng mga kababayan natin. Dapat din daw magpaliwanag ang NLEX kung bakit sila nalusutan ng truck na mas mataas ang vertical clearance kesa sa pinapayagan sa NLEX. Sabi naman ng NLEX, ginagawa na raw nila ng paraan para mapabilis ang pagkukumpuni at malaman kung bakit sila nalusutan. Kaugnay naman sa gawing libre ang bahagi ng NLEX sa apektado ng matinding traffic, i-anunsyo raw nila sa mga darating na araw kung tatalima sila rito. Vicky, as of 7:12 p.m., latest po ito mula sa Traffic Operations Center ng NLEX, bagyaro na bawasan yung daloy ng trapiko dito sa may northbound lane nitong NLEX ng 500 metro. Kanina kasi ay 10 kilometro yung daloy ng yung haba nitong traffic hanggang makarating dito sa may nasirang Marilao Interchange Bridge. Kanina ay hanggang nasa may Smart Connect Interchange na raw yung tail end nitong northbound lane. Yun namang southbound lane o yung mga patungo sa direksyon ng Maynila ay 5 kilometro pa rin yung haba ng mabagal na daloy ng traffic at nasa may Bukawi Toll Plaza yung tail end nitong traffic hanggang sa makarating dito nga sa nasirang tulay ng Marilao Interchange. Yan pa rin ang latest mula dito sa Marilao. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ikalawang pagkakataon para magbago. Yan ang hiling ng ilang nakapiit sa Correctional Institution for Women na araw-araw pinagdarasalang kanilang paglaya para simulan ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Nasaksihan ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang mga kwento. Kaya ngayong Women's Month, nagtungo tayo roon para maghatid ng libreng serbisyong medikal at iba pang mga regalo. Sa edad na 13, matinding pagsubok na ang hinarap ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Bukod sa naghiwalay ang kanyang mga magulang. Narip ako ng papa ko. Hindi ko ginusto na mangyari sa sarili kong ama na napatay ko siya. Naging palaboy raw siya hanggang sa kupkupin ng mga sindikato. Hanggang isang araw, pinapili niya ako sa tatlong bagay. Ang mabuhay ka, mamatay ka o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Lubos na pinagsisihan ni Linda
ang kanyang mga naging kasalanan. At sa loob ng 29 na taong pagkakapiit, may isa lang daw siyang hiling. Ang makita ang inang taga-Daet, Camarines Norte. Ang gusto ko talaga, magbagong buhay sa piling ng nanay ko. Gusto ko na po lumaya. Ikinuwento yan ni Linda sa pagbisita ng GMA Kapuso Foundation sa Correctional Institution for Women kung saan siya nakapiit. Nagsagawa tayo ng pap smear at breast examination sa 100 kababaihan at nagbigay ng hygiene kits. Marami po sa mga pasyente natin dito sa correctional, meron abnormal uterine bleeding, meron po silang mga UTI at saka po mga breast mass po na kailangan po nating ma-examine further po. Isinakatuparan din natin ang kanilang hiling na haircut, hairstyling at basic makeup training na makakatulong sa kanila sa pagsisimula ng panibagong buhay kapag sila'y nakalaya na. Sa kanila po yun mapupunta din yung proceeds. Tapos paglaya po nila, magagamit din po nila yun. Sa kabila ng mapait na nakaraan, nanatiling positibo ang kanilang pananaw sa buhay. Huwag po tayo laging negatibo. Kasi kung magiging negatibo po tayo, hindi natin kakayanin lahat ng pagsubok. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung may tinanim, may aanihin. Kaya para masiguradong maproteksyonan ang ating mga tanim at halaman dito sa Pilipinas, alam niyo bang ang mga eksperto mula sa UP Los Baños nag-imbak ng mga binhi nito sa isang vault sa Europa? Hindi na natin maikakaila, ramdam na natin dito sa Pilipinas ang epekto ng pagbabago ng klima o climate change. Mga bagyo na to, lumalakas pa siya. Ito yung nakakabahala. Ang Pilipinas pa man din, 3 sunod na taon nang nangunguna sa listahan ng World Risk Index bilang most disaster-prone country sa buong mundo. Malalagay tayo sa alanganin. Maraming communities yung maapektuhan. At ang mga epekto ng patuloy na pagbabago ng ating klima, hindi lang ramdam natin mga tao, maging ng mga halaman na tumutubo sa ating lupa. Mamamatay din yung halaman natin. Marami sa ating mga halaman na nawawala. Pag yun nawala, hindi na natin siya maiibalik. Kaya para hindi tuluyang mawala ang ilan sa ating mga halaman, lalo na yung mga pinagkukunan natin ng pagkain, ang National Plant Genetic Resources Laboratory o NPGRL ng Institute of Plant Breeding ng University of the Philippines, Los Baños, nakaisip ng paraan ang mag-deposit mga seed o binhi sa Svalbard Global Seed Vault. Ang Svalbard Global Seed Vault ay isang facility na matatagpuan sa Spitsbergen, isang remote na isla sa Norway. Nagsisilbi itong seed bank o bangko para sa mga binhi. Dito tinatago at inaalagaan ang mga duplicate o binhi ng isang halaman para proteksyonan ang mga ito mula sa anumang natural na sakuna o kalamidad na gawa ng tao. Meron ng 127 depositors mula sa 233 bansa at territory ang nag-imbak doon ng mga duplicate. Sa kasalukuyan, may 1.3 milyon na mga seeds na nakatago or nakalagak doon. Ito lang Pebrero, tumulak si Hidalisa pa Norway para i-deposit sa Svalbard Global Seed Vault ang ika-14 na kahon ng NPGRL na naglalaman ng iba't ibang binhi. Ang bitbit ko, maliit lang siyang box. Ang laman noon ay patani, tapilan o rice bean, sorghum at saka talong. Noong October 2024, nakapag-deposit na rin tayo doon ng kamatis, sili, paayap o kaupi, sitaw. Yung ating dineposit, atin yun. Pwede natin siyang i-withdraw anytime na kailangan natin. Ito yung ating backup kung ano mangyari doon sa ating mga tanim. Pero bakit nga ba napakahalaga para sa NPGRL na mapreserba mga tanim at halaman natin sa Pilipinas? Kailangan iba't ibang klase yung nakatanim sa atin kasi sa isang napakalaking lugar, madali siyang atakehin ng insekto o mga peste. Tsaka pag iba-iba, marami tayong klaseng pagkain. Kaya patuloy sila sa kanilang misyon na mapalago ang mga ito. Pero may ideya ba kayo kung paano napapanatiling ligtas sa mga binhi sa isang seed vault? Ang Svalbard Global Seed Vault ay matatagpuan sa isang bundok sa Spitsbergen, Norway. Napakalamig ng temperatura, nagsisilbi itong natural na freezer sa mga binhi. Ang mga binhi naman at nakalagay sa matibay at sterilized na containers. At ang mga containers na ito, nakaimbak sa isang vault kung saan kontrolado ang humidity at ang temperatura ay pinapanatili sa negative 18 degrees Celsius. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Nagkainitan at naging emosyonal ang ilang vlogger at social media personality nang usisain sa kamera ang ilang questionable nilang post online. Nakatutok si Ian Cruz. 10 social media personalities ang dumalo sa ikatlong pagdinig na ipinatawag ng House Strike Committee na nag-iimbestiga ukol sa fake news. Si Crisette Laureta Chu, kinwestiyonan tungkol sa kanyang sinabi sa Facebook na may mga pulis at militar daw na mag-resign dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ito ng liderato ng PNP na dumalo sa hearing at nang usisain ng mga kongresista. Umamin si Laureta Chu na sa social media lang din niya nakuha ang impormasyong pinost niya. Are you willing to apologize to those who may have thought or have taken your statement as truthful and factual? Sir, I will not apologize only because if you read the entire post, it was to support the PNP. Inungkat din ang post ni Chu noong Disyembre kung saan tinawag niyang tanga ang gobyerno dahil sa pamimigay ng ayudang akap at pangungutang. Tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. Sir, nasa news po kasi na mag-uutang tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist? And you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa AKAP. Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Si Mary Gino MJ Cambao Reyes, kinwestiyon ukol sa post niya na malaking kasinungalingan ang mga biktima ng extrajudicial killing. Pero sabi ng mga mambabatas, kinumpirma ng mga naulila ng mga napatay at ng Commission on Human Rights sa pagdinig ng Quad Committee ang ukol sa EJK. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir, and tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under oath. At okay, hindi po tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat po. Okay po. Fake news. Yan ang ibig sabihin, non-fake news. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Again, my apology, sir. Yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, kinumpronta pa ang vlogger na si Mark Lopez na nagsabi sa kanyang post na taksil siya sa bayan at sunod-sunuran sa Amerika. This is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon. Pwede po mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Paglaban sa fake news ang isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ng mga opisyal ng GMA Network at Presidential Communications Office. Bumisita sina PCO Secretary J. Ruiz, Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro
at iba pang kawani ng PCO sa GMA Network bilang bahagi ng kanilang pag-iikot sa iba't ibang media agencies. Iginiit naman ni GMA President and CEO Gilberto Artuavit Jr. na kaisa ang GMA sa advokasiyang labanan ang fake news. Noong isang taon, inilunsad ng GMA ang Panata kontra Fake News, kasama ang nasa 60 organisasyon. Kasama rin sa pagpupulong sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. For 75 years, GMA has consistently stood for integrity, objectivity, truthfulness, and balance in the news and information we disseminate. Our fight against fake news, it's not just the government's fight. It's everybody's fight. All is well para kay Jack Roberto na masayang umattend sa Denim and Diamonds party ng GMA Network. Sa kabila ng heartbreak, marami raw siyang ipinagpapasalamat kabilang ang malapit ng matapos na dream home. Makichika kay Aubrey Carampel. Dressed in a simple blue denim polo, isa si Jack Roberto sa mga dumalo sa GMA 75th Anniversary Denim and Diamonds Party. Masaya raw si Jack na makasama muli ang kapwa Kapuso stars, pati na ang Kapuso executives and advertisers. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng event after ilang months din, di ba? So malapit na rin yung gala. Good. Happy to be here and excited to meet our mga bosses. Ngayon na lang nagpaunlak ng interview si Jack matapos ang breakup nila ni Barbie Forteza at nakiusap siya na wag na itong pag-usapan. Nasa event din ang ex-girlfriend niyang si Barbie pero hindi naman sila nagpang-abot. Gusto na lang daw ni Jack to stay positive. Marami rin daw siyang dapat ipagpasalamat, kabilang ang kanyang ipinapatayong bahay na 95% na raw tapos. Na-touch nga raw siya sa ipinapakitang love and support sa kanya ng kapatid na si Sanya Lopez. Teary-eyed pa eh. Ramdam ko siya kasi talaga namang we've been through a lot. So ngayon yung time na parang nung nag-adult kami, yung tinitingnan namin parang na-achieve yung dreams namin. And together, and with para supporting kami sa isa't isa, nakakuha namin yung mga gusto naming pangarap, kumbaga. Nagsisimula na raw siya ulit mag-workout dahil may pinaghahandaan daw siyang bagong proyekto. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.